Sena, ano po yung pangunahing dahilan kung bakit kayo nag-aalala dito nga sa proposed budget ng DND? Bakit ninyo nasabing may masyadong nakatuon ang DND budget sa infrastructure projects kaysa nga sa operational needs ng militar? Nakita kasi natin, Ms. Cheryl, doon sa hawak naming mga kopya, lahat kami binigyan under the Department of Defense, tapos naka-breakdown yon Army, Air Force, Navy, puro vertical infrastructure, ibig sabihin mga building. Well, may horizontal din, mga kalsada. Hindi sa sinasabi natin na wag nang ayusin ang mga kalsada, ng mga kampo, yung mga building, mga officers' quarters, enlisted men's barracks. Pero ang napansin natin, tinignan ko bawat branch of service, parang walang naka-allocate para sa maintenance or spare parts ng ating mga sasakyan. Kada sa Army, di ba, may mga tangke. Sa Navy, mga barko, sa Air Force, yung mga helicopter, yung mga jet, wala doon. So, ni-raise din ni Senator Loren, dapat malinaw. Pero there was an explanation kasi nga due to national security concerns, nakapaloob ito sa MOOE. So, ibig sabihin, hindi doon i-disqualify kung i-specify kung ito para sa tangke, retrofitting, o pagbili ng mga bala, o pag-repair ng mga gun turret. Tapos ito para sa Navy, yung kanilang canyon doon, re-repairin, o Air Force, yung mga LEC, etc. Nasa MOOE na raw lahat yung nakapaloob, parang naka-summarize na. So, hindi talaga raw naka-breakdown per branch of service. Yun ang explanation. So sa kabila po ng mga pangambang may kinalaman nga sa national security, bakit mahalaga po na para sa inyo na matalakay ng bukas ang mga isyong ito sa budget? Or acceptable na po na hindi nga ito matalakay, hindi na ito mas detalyehin pa? Ang gusto ko sana, Ms. Cheryl, kung nakalagay man yun sa MOOE, siguro kahit sa executive session, malaman natin magkano ba ang repair at maintenance para sa mga helicopter natin, mga fighter jets natin. Kasi may mga naririnig-rinig ako dyan na ewan ko kung totoo. Doon daw sa 12 na binili yata niyang panahon ni Pinay ng mga fighter jet, ang gumagana na lamang 4 dahil yung iba kinakangkong. I don't know how true is that, pero may mga nagsasabi sa akin na miyembro ng Air Force. Meron din sa Army yung ibang mga equipment. Parang ginagawang yung isang sasakyan, isa-sacrifice na lang para pagkukunan ng mga pyesa para ilagay sa ibang sasakyan para tumakbo. Ang tawag doon kinakangkong. Pero I don't know how true is that. Kaya gusto natin malaman kung ganitong status ng mga sasakyan natin, wala mangyayari. Bili tayo ng bili ng mga sasakyan, and yet wala naman tayo para sa mga spare parts, wala naman tayo para sa mga maintenance. Yan ang problema natin. Kaya gusto ko sana malaman magkano ang para sa repair ng mga spare parts ng ating mga fighter jet, ng mga helicopter, ng mga barko, mga tangke, mga kanyon natin, Ms. Cheryl. So, Sen, madidiscuss nga po ba ito sa isang executive session? Well, yun ang sabi ni Senador Loren kasi after Congressman Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro, may punto naman siya. Why will we discuss this, yung ating mga equipment, armament? Pero ang sinagot ko naman doon, sabi ko, common knowledge naman tayo yung pinakamahina na armed forces sa buong East Asia. So sabi ko, alam naman nila lahat, ano pa itatago natin? But may point siya, Ms. Cheryl. So gusto natin, baka pwede sa executive session pag-usapan nito. Gusto ko malaman, pagkano ang inallocate nito para sa mga fighter jet natin, yung mga, huwag mo sabihin, ilang taon nang binili yan, wala pa rin mga spare parts na i-replace o mga helicopter o kaya yung mga barko natin.